Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong mga member ng ating Powerpuff Girls. Eto na naman tayo, no? Siguro alam nyo na kung sino yung mga tinutukoy kong member ng ating Powerpuff Girls, no? Hindi po to about Charlie's Angels kasi meron pong isang sumingit, no? Na kung saan puro mga girl power, ano? At least puro sila babae, walang sumasawsaw na nagkukunwaring babae. Baka in the latter days, sasawsaw na rin dito yan sa usapin na yan. O baka siya ay ang yung ticking time bomb na puputok na lang bigla, no? So, after all those bruhaha na sinasabi ni Hontiveros na patutsada, no? Sabi naman ni BP, drama-drama ka lang, flair for dramatics, and I don't have respect for them, naming Hontiveros and Franz Castro. Now, meron pong bumalik doon sa patutsadang sinabi ni BP Sara Duterte. No? Dito po sa ulat ng Politico, sabi diyan, Castro says her feeling for Sara Duterte is mutual. Hindi siya respeto. Mutual feeling naman pala. Di wala pala talaga silang respetuhan. No? Siguro kung magkikita man sila sa isang event, magkakasalubong ng landas, they might say, ay, iwasan na lang yan. O di kaya wag magtinginan, o di kaya ano na lang, pagiging parang yung professional, no? After that pagtalikuran nila, pwede na silang magmurahan. Di po ba nakita niyo yung pagiging plastikan na lang, yun ang tawag natin magplastikan na lang tayo for the sake of, you do your job, I do my own job. Kung may problema ka, daanan natin sa tamang forum, no? So, ako po, pro-government, no? Pero kung may mali tayong nakikita sa gobyernong ito ng Marcos Duterte, atin din pong babatikusin. Hindi naman po tayo yung sobrang bulag, sobrang panatiko sa administrasyong ito. Kasi kung karapat dapat na batikusin, babatikusin natin. Pero, ang talagang totoong ayaw ko po ay itong mga dilawan, yung mga pink, yung mga progressive group. Kasi alam naman natin ang kartada ng mga yan. Kumbaga sa baraha, wala po silang alas. Meron sila joker. Mga joker Hindi akala nyo yung wild card na joker. Hindi. Mga joker. Yun lang. Akala mo napakagaling because of their credentials in educations. But how to run a country, mukhang hindi sila nababagay. I think they are better suited to be in a minority, no, sa gobyerno. Tulad nito, si Franz Castro at si Risa Hontiveros. Or better yet, they are better suited to the very institution na kung saan magaling sila. Sa educational institution. Kasi ang dami nilang PhD. Mga lecturer na lang sila. Magprofesor na lang sila. Kaso lang, yung i-impart nilang knowledge, ay baka naman maging, alam nyo na, ika nga kung ano ang puno, siya ang bunga. Saan kaya, sa palagay nyo mga kababayan, better suited itong mga minority pa, no? Aside, siguro, pag nawala sila sa gobyerno, saan sila pupunta? Etong si Franz Castro, sabi niya, meron siyang master's degree in education. Si Risa Hontiveros, I don't really know. No? Ayan. Hindi rin daw karespeto si Sara Duterte. Pasensya naman po dun sa mga Duterte natics, no? Na binabasa lang natin. Ako Duterte supporter din ako, pero kung ako kay Sara, no, sana hindi ko na lang sinabi yon. Kasi magkakaroon lang lalo ng mai-stir, no, yung pot ng full-blown animosity.
magkakaroon ng kontrobersiya, lalong-lalo na po yung mga ayaw kay Sara Duterte na ay isip bata, ay immature, at maniname call ka pa, no? Iba na nga yung tawag sa nung mga ayaw sa kanya eh. No, hindi ko na po babanggatin kasi sa kanila po yun, hindi po sa atin yun. Pero nasabi na ang nasabi, nagkabigayan na ng maang-anghang na salita, at sa akin ding opinion siguro, no, hindi na rin mapalagpas ni BP Sara. Alam nyo naman yan, siguro short-tempered din siya. Pasensya naman po, no? Hindi ko sinasabi short-tempered siya. Siguro lang, nagtatanong lang, no? O mali siguro yung siguro, maybe short-tempered din siya, punong-puno na rin siya, para bang yung talagang boiling na talaga, gusto nang umalagwa. Ayun. Nasabi niya na yung nasabi niya. It's hard to take it back because you have said that in a public. So magkakaroon ng mixed reaction yan. Doon sa mga pro, nararapat lang sa mga yan. No? Sa akin, nararapat talagang sabihan itong mga progressive group na ito. Kasi wala silang ginawa kundi magngaw-ngaw, hindi makipagtulungan sa gobyerno, no? Sana kung yung ginagawa nilang ganyan, puro pagpuna, is back up by their accomplishment. Okay lang sana yun eh. No? Kung meron kang back up na this is what I have done, may credibility ako na magngaw-ngaw din. Because of my records, no? Ito ang mga accomplishment ko. Kaso wala eh. Salat sila eh. No? Taking the side of pro Sara Duterte, tama lang po ito. Nasabihan sila in public, calling out the two. No? Ngayon, doon po sa mga anti-Sara Duterte, isipin nila, immature. Grow up. Talagang anak ka nga ng tatay mo. Ano nga pala? Anak siya ng lolo niya. Kayo ba? No? Sa bagay, may point din tong mga anti. Si BP ka eh. Dapat magpakita ka ng decorum. Restraint mo yung sarili mo. Pero kayo ba? Sa sobrang kagaguhan, kung ano-anong pinagagawa nito sa Duterte, tong mga progressive group na ito, di ba? It boils up, hindi it boils down. It boils up, no? Parang yung steam yan na kinulong mo pero lalabas at lalabas. So ako pumapagit na ako, no? Tama lang yan na hindi sila respetuhin. At mali naman na nagmukhang immature ang BP. Sana mag-learn na tayo doon, no? At sana mag-act professionally as BP si Madam BP Sara Duterte. So, yun lang po yung sabi ni Franz Castro, no? Kasi natanong po siya diyan, ang sagot niya, the feeling is mutual at hindi siya karespeto rin. Kung talagang may respeto siya sa sarili niya, respetuhin niya rin yung mga dapat na itinanong namin, di ba? At pagpapaliwanag sana doon sa sinasabi niya. Ang tanong, nakapagtanong ba kayo? At paano kayo nagtanong? Is it in the proper forum? Sa akin pong pagkakaintindi, no, if you can remember, doon pong naganap sa sa Congress na yung kanyang budget. Tinapos po maigi yun eh. Saan na kayo nagtanong? Sa media, is that the proper forum? Ngayon, sinabi naman po ng BP na they submitted the report to the Senate President and to the Speaker of the House. Why not ask a permission to look onto that report, review it? Ngayon, kung may mga kasagutan pa, may mga katanungan pa kayo, meron kayong chance sa plenary ng Congress. Igisa nyo po sila doon, no? So, yun lang yun sa akin, no? So, the feeling is mutual. Di wag kayong magrespetuhan. Di pareho lang kayong mga isip bata. Di po ba? Pasensya naman po, no, sa mga pro at sa mga anti, pumapagit na po tayo. Pareho po silang immature, no? Pasensya naman. Eto pa po. Sabi ni Castro, kasi meron na namang isang speaking engagement si Sara Duterte about the recruitment of this terrorist group na MPA, na ang nire-recruit daw nila ay mga 10 to 12 years old na, no? Ngayon, at sinasabi pa nga, kumakalat ang balita na itong si Castro ay recruiter, no? At nagidnap pa daw siya. Kung maalala nyo yung time na meron siyang mugshot. May mugshot po siya eh. Kasi hinuli sila
na kinikidnap nila yung mga bata. Pero sabi po diyan, no, ito, stop propaganda. Representative Castro tells BP Duterte. Kasi daw po, idinrap yung kaso na yun sa kanila. No? Bakit daw ginagamit pa ni BP at tinatawag silang mga, yung red tagging. I-demanda nyo si BP. Pero i-demanda nyo sa korte natin, huwag kayong lalabas. Huwag kayong pupunta sa ICC, pupunta kayo sa ILO. International yan, body yan. Saan ba naganap ang krimen? Di ba dyan? Saan naganap yung pagre-red tag? Ang sabi ng Supreme Court, there's no such law na pwedeng gamitin para makumbik ang nagsabi ng red tagging. Wala Di po ba? Ayan. Now, eto po, may nakisawsaw dyan. Miyembro rin po ito ng Makabayan Bloc. Kasama po ni Castro doon sa minority sa Congress, no? Mga miyembro ng Makabayan Bloc. Sa ulat po ng Manila Bulletin, September 15. Makabayan Solon admit, they have no proof BP Duterte misuse 125 million confidential funds. So, ayan po. Inamin na po nila na they cannot find right now any proof na yung 125 million confidential fund noong 2022 ng BP, Sara Duterte, ay ginamit sa maling pamamaraan. Yan po. Kasi wala Wala silang makita wala naman pala. Ano palang ningangaw-ngaw ninyo? Ang gusto nyong malaman kasi saan talaga ginamit ang confidential fund. Ngayon, ang gawin nyo, with the approval, again, of the Senate, of the COA, and the Speaker of the House, kasi that's where the copy has been furnished, usisahin nyo. O di kayo, magpatawag kayo ng forum, talagang sabihin niyo, if you don't mind, OBP, we wanna know. Kaso, the word confidential, ewan ko lang kung papayag kayo. Saka, kasi po, ang sinasabi nila, na nagamit daw yung pera na 125 millions once it was released by DBM within 19 days. At ang sinasabi nga ni Brosas na, biruin mo, in one day, 6 million. Di po ba? So, 19 times 6, ilan yon? In 19 days, di ba? So 9 times 6, 54. Hindi naman yata, kulang yun. 1 times 6, 6 plus 5, 11 lang. 114, kulang ka. So 19 times 6 di ba? Kayo nga, 125 million pa yan. Kulang yun. Nasaan yung iba? Naku, nalenlen din pala tong si Brosas. Kasi ito po ang sabi niya, a total of 19 days, 6 million per day. 19 times 6, how much? 114? Correct me if I'm wrong. Nasaan yung 11 million? Alay na, len. Wala sabi niya, we have no proof right now, pero may mga questions tayo. May questions pala sila. Di ang tanongin nyo pagdating doon sa plenary, or again, ulitin ko, paulit-ulit tayo. Kausapin nyo yung Senate President or better yet, si Martin Romualdez o yung COA. Saan? With the permission. O kung ako kay Sara, sige, bigay nyo, tingnan nyo kung saan namin ginamit yan. Kung ito naman si BP, walang tinatago, pero the word compi, no? Mahirap i-break itong compi. Diba? Yung sinasabi nating preba, dahil nga ito ay confidential, at hindi natin ma-scrutinize, hindi alam din ng mga ating mga kababayan itong paggamit ng confidential fund, kaya ayaw nga natin nito. Ang gulo, no? Wala naman silang makitang misuse. Wala silang nakitang ginawang mali. Paano ginastos yung confidential fund. Pero hindi nila alam kung saan ginastos. Confidential nga. Kailangan pa bang malaman ng taong bayan kung saan ginastos yung confidential fund kung wala naman kayong prebang ginamit sa pang-aabuso, sa pagnanakaw, sa misuse? Di wala. Life must move on. Wala namang sinabi rin ang COA na ginamit sa pagnanakaw, ginamit sa maling paggamit. Di ba? Paano natin nasabi yan? Ito, another one, dinuktungan po,
September 16, confidential funds misuse. Brosas insists burden of proof should be on BP Duterte. Tama po ba yun? Ito pa ulit-ulit ko po itong napapanood, maski na dyan po sa mga influencer, sa mga vlogger, sa ibang mga lawyers, that the burden of proof should be on the accuser. O sino dito ang nag-a-accuse? Diba? Kung walang accuser, ano ipoprovide kong proof? Kasi walang accuser. Why? Ang galing ano? Kaya ang talino po ng Makabayan Black Ang galing nilang magpaikot. The idea is this. Hindi kami makakita ng misuse of funds, of these confidential funds, but we want to know where it was used. But we cannot see it because it's confidential. Parang siguro ang kausap mo, yung bang, buti pa nga yung lasing alam pa yung sinasabi minsan Kasi sa kalasingan mo, minsan, okay naman ang utak mo, pero lang hindi makakomprehend ang katawan mo. Pero yung totoong baliw, hindi mo alam kung nasaan yung thought process. Diba? Wala po kami nakitang misuse. Okay, paano na nasabing wala kayong nakitang misuse? Ibig sabihin, meron kayong pinanggagalingan. Kasi kung wala kayong, sasabihin nyo wala kayong nakitang misuse, may basihan kayo. Hindi nyo sasabihin na wala kayong nakitang misuse kung wala kayong basihan. May nakita kayong report. Di po ba, mga kababayan? Bakit sila magsasalita nung una na wala po kaming nakitang proof ng misuse? So what is your basis there? Anong report ang ginamit ninyo? Ngayon, may mga katanungan kami. Ano yung katanungan nyo? Nasa loob po ng confidential Kita nyo yung point ko, mga kababayan. The reason why it says in their confidential, ito dinefine na rin natin sa mga vlog natin, is confidential. Hindi po kasalanan ng OBP yan o whatever and ano ba yung mga national agency, no, government agencies that they were accorded with confidential fund. Kasi nasa circular number yan. At nag-agree naman ng COA dyan and the other yung mga government bodies na nag-approve dyan. Di po ba? Pag sinabing confidential, confidential. You are only need to know basis unless otherwise you are granted a permission to look onto that confidential or top secret information. O dun po sa mga anti-Sara Duterte, pasensya naman, intindihin nyo yung logic. Wag na lang kayo yung na yung, kailangan ilabas yan ni ano. Parang kayo din dun. Hindi nyo naintindihan yung sinasabi nating point na confidential nga. Walang misuse. Ako hindi ko naalamin niya kung saan ginamit as long as there's no misuse and the money was used properly. Now, the question is, bakit 19 days lang? In a short period of time, nung na-release yung pera? Kasi ganito yan. Nanghingi siya, nag-request siya sa OP noong pang August of 2022. Kasi noong August of 2022, natapos na nila yung mga proyekto na gagawin nila, na-list out na nila. And they have accounted this much money and they're lacking funds for it. That is cost like 221, 200, within that range, million pesos. So, she requested, nakiusap siya sa OP, and the OP asked the DBM, meron ba tayo dyan mapagbibigyan? O ang sabi ng DBM, contingency plan. Contingency plan. Siguro, kayo na po ang bahalang mag-research niyan, no? Kung ano ibig sabihin ng contingency. Di po ba? So, binigyan sila ng 220 something. At yung CONEP doon, na 125 million. Bakit ginastos ng 19 days? Kayo po ba? Once na ma-receive nyo ang budget, ano gagawin ninyo? With those pending projects that you have that needs budget, patuloy nyo pa bang ipipending yan? Patuloy nyo bang ititenga yung proyekto na kinakailangang ipaabot sa ating mga kababayan? Di po ba?
Kailangan pa bang i-pending yung mga proyekto na kinakailangang madaliin para matapos natin ang trabaho at mapagserbisyohan ng mga kababayan natin? Doon lang sila nagtatanong, why 19 days? That's a waste of money. Kayo ano gagawin ninyo? Yung palang ilagay mo pa sa bangko para, teka lang kayo dyan ha, sige mag-wait lang kayo. Di po ba? Paano kung kababayan ang hingi ng tulong is in a life situation matter? Hindi, kailangan ko munang ipa-interesan sa bangko yung pera para marami tayong lalong pera. Ganun po ba? The project has been there. Kailangan ng pondo. Paano ko makasatuparan ang project ko kung walang pondo? Di po ba? Yun lang ang tinatanong ninyo. Tapos kung saan na kung ano yung mga line items about confidential fund, confidential nga eh. As long as the project has been completed, people are satisfied, nobody's complaining. So what's the complaint for? Kumbaga, naghahanap kayo ng issue na wala naman. You are creating a mess in the first place. There is none. Dahil lang ba nakahingi siya ng pera at inalat ng DBM? And the DBM supported her, defended her. Ang sinasabi nila, impeachable daw yan. Then file an impeachment case. May bilang man kayo o wala, at least pinakita nyo sa taong bayan that you are standing your ground, that you are 100% correct, that this action of the BP, OP, DBM, nagsabuatan sila to transfer the money from particular department to another department which is illegal based on the 1987 Constitution. If that is your yung paniniwala ninyo, the principle ninyo, yung pinanghahawakan yung ebidensya, then file an impeachment case, even though wala kayong numbers. Kasi yan ang sabi ni Castro, wala kaming bilang. Ayan din ang sabi ng magaling na political analyst na kalbo. Di po ba? Ang sabi niya, impeachable yan. Ang sabi ng mga dilawan at pink na lawyers, impeachable yan. They're citing a constitutional article or whatever. Pero hindi daw uusad kasi walang kakampi sa impeachment case kasi kakampi ng gobyerno. Really? Kung totoo man na impeachable ito based on the evidences that you are showing us, sa palagay nyo, hindi kikilos ang Congress? Di po ba? Ano? Personal interest or for the interest of the nation? Na sinasabi nyo itong agency na to ay mga kurap, ang namumuno dyan ay kurap. They did a very, very despicable move that it equates an impeachment. Why not file? You stood your ground. Kung ayun yun gusto nyong sabihin sa amin. Kasi ang ginagawa ninyo, puro lang kayo dada. Maski na wala kayong numero, at least ipinail ninyo, ipinaglaban nyo yung natagpuan ninyo kung tama man kayo. Di po ba? Sabi nyo, ipaglaban ng tama. O di ipaglaban ninyo, mag-file kayo. Anybody can file. Maski na si Kalbo, yung profesor, na political analyst. Pwede siya. Ang yabang niya dyan eh. No? May mga article pa siya na impeachable yan. Pero sabi niya, wala. Parang sinisisi niya pa ang Congress na kumakampi sa administrasyong Marcos Duterte. Kasi kaalyado ng administrasyong ito. Really? Kung tama yung mga findings ninyo, why not file an impeachment right now? Hindi, ang sinasabi nyo pa, ang burden of proof na kay VP Sara Duterte, kayo ang accuser. Kumbaga, ako ang ina-accuse ninyo, ako pa ang mag-provide ng proof. Wow, ang galing. Diba? Diba ang galing nga nila eh? Ang galing nila, sila na nag-a-accuse, tapos yung pang ina-accuse nila, ang mag-provide ng ebidensya para lalong madiin yung ina-accuse nila para ma-justify lang na tama sila. Di ba ang galing nun? O kayo pong mga anti-Sara, siguro magbubunyi kayo dyan. Pero understand the situation right now. Are you willing to side with this progressive group? Ano ang logic meron kayo? Di po ba? Ano ang katwiran ninyo because of your personal hatred? Wag, set nyo muna ang bias ninyo. Look at, be objective. Be rational. Kasi ang pinapasok nyo, emotion ninyo, yung hatred ninyo because of this one word that has been spoken.
We have to move on to that because the president still enjoy and trust the BP and vice versa. Di po ba? Kung babagsak itong BP, sinong tutulong kay ano? Sinong tutulong kay Presidente Bongbong? Sinong gusto nyong ipalit? Pag in-impeach nila si BP, sino ipapalit? The president has all the rights to choose his BP. At the first place, chinus niya ang BP niya na si Sara Duterte. Pero yun sa inyo kasi, iba, pasensya naman ha. Ito, yung iba dyan, kaibigan natin. Ano lang tayo ha. Walang personalan dito. Ha? It's all topic. Kung personalan, di, ano na, gawin nyo na yung gusto nyo. Di po ba? Tayo nagbibigay ng opinion, no? As much I hate this Makabayan Bloc, this progressive group, so much I hate them. Hanggang ngayon, wala pa silang napapatunayan sa akin na tama sila. Pagdating dito, the burden of proof, nandun pa rin kay BP. Wala nga silang nakitang misuse. Ang gusto lang nilang malaman kung ano yung laman ng CONPI. Hindi pwede. Kasi alam namin yung kara ninyo. You are left-leaning. Left-leaning. Yung mga nakakaintindi po ang ibig sabihin yan, left-leaning group. Tapos papakita mo yung strategy mo na nandun sa confidential fund which is probably she treats them as an enemy. Papakita mo yung ginawa mo sa enemy mo, tanga ka. Binigyan mo lalo ng bala yung enemy mo laban sa'yo. O kayo po, no? Mga kababayan, masasabi nyo dyan, no? O, shout out ko lang si Ali Bugha. Subscribe nyo po yan. Kababayan ko po yan. Taga-gapo po kami, no? Taga-gapo. No? Subscribe nyo po, magaling din pong magkomento yan, no? O eto pa, isama na natin yung isang member ng Powerpuff Girls na nasa empty trash bin natin. May bago na naman po siya, sabi niya dito. Risa kay BP Sara, huwag ilihis ang issue. O ayan, yung mga patutsada niya rin. Siya rin nagpapatutsada. O buka ka rin pala ng buka ng bibig. Isa lang ang sinabi sa'yo, nakailang ka na. O isa ka. O sinong madaldal? Di po ba? Ikaw, sino nagpapapansin? Ikaw. O, nakapagsalita ka na tama na yon, alam na namin. Pero sinusundan mo pa, ibig sabihin, ikaw ang KSP. Pasensya naman. Di po ba? You talk too much. O, eto pa ha. Eto na naman. O, sa ulat ng Abante ulit. Risa, kay BP Sara, lipat budget, ipasa sa AFP-PNP. O, kakala ko ba bawal? Di ba? Sabi nyo, bawal mag-transfer ng budget. O, bakit? Bakit ililipat? Ganito na lang. Bakit nyo sinisingle out ang BP o DepEd? Why not make a consensus na lahat kayo sa kawani ng gobyerno o department ng gobyerno, no, whether legislative, judiciary, at executive, bawasan nyo ang pondo ninyo, hindi po lipat budget. Bawasan ninyo ang pondo ninyo ng mga 20% and then make a consensus that it will be given to our defense. Di po ba? And then, the confidential fund. Give them a confidential fund whom they needed to. Di po ba? Kung kinakailangan nila yan Ngayon, kung ayaw nyo magbigay, ano nung circular? I-amend nyo yung circular na ginawa ng COA and the corresponding government agencies. Di po ba? Anong sinasabi mong lipat budget? Bawal nga yun. Mamaya ma-impeach ka dyan. Ay, hindi pala na-i-impeach ang senador. Huwag ganun. No? Saka lagi nyong tinitira ang BP, ang Sara Duterte, kaya kayo napagsasabihan Bakit siya ang apple of the eye ninyo? No, bakit hindi nyo magawa yan sa ibang mga department? Bakit laging si BP Sara Duterte? No? Kasi mga kababayan, sa tingin ko lang ito magiging ano tayo dito, rational and objective. Kasi po, malakas po ang dating ng Sara Duterte because of merong agam-agam natatakbo siya, no? Siya ang frontrunner to become the next president. No, this is just starting to demonize, demoralize, at pabagsakin siya. Pasensya naman po sa mga anti-Sara Duterte. Yan po yung nakikita ko.
Tingnan nyo, bakit siya lang? O nagsalita siya. Okay, matalas din ang dila niya. Naapektuhan ba ang national government? Hindi. Naapektuhan ba si Hontiveros? Hindi. Nagsasalita pa nga siya eh. Siya nga ang mas maraming kuda eh. Di po ba? Kasi bakit? Salig na salig po siya. Talagang tinamaan siya doon. O, tingnan nyo. Isang praise lang ang sinabi. Ano ito? Si Risa Hontiveros. Siya ang daldal ng daldal kasi guilty. Oh, pasensya naman po sa mga anti-Sara Duterte ha. At doon din sa mga pro Duterte, kung may nasabi tayong hindi maganda, tandaan nyo, ako pumapagitna. Sinabi ko na yan sa inyo. Pro admin ako, pro Marcos, pro Duterte. Pero kung may problema sa dalawang ito na kailangang batikusin, batikusin. Ayun po tayo, hindi po tayo magiging blind follower, hindi po tayo kulto, hindi po tayo yung magpapakabulag na lamang. Kung kinakailangang palalahanan, birahin, bibirahin. Di po ba? O, di ba? Binibira natin si Mr. WTF, si DOTR, o kung sino pa sa kawanin ng gobyerno. Di po ba? Pero, ang talagang bibirahin natin ng husto dyan, pag itong mga, alam nyo na, yung mga progressive group, umalma na naman. O, kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Sinabi na ng makabayan, wala silang nakitang misuse, at nakay BP Sara pa ang burden of proof. At ito namang si Hontiveros, lipat budget daw. Di na mo siya nagsasabing lipat budget. Mali yun, transfer, mali yan. At sabi rin ni Castro, the feeling is mutual. O di, kayo na pala, lovers moon na pala. Di ba, Aliboga? Lovers moon. Lovers moon on tonight. Ay, hindi pala yun. Kay Wonderful Tonight pala yun. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.